Magandang umaga po. Maraming salamat po. Maupo tayo lahat. Excellencies of the Diplomatic Corps, Secretary Martin Rojas, and other members of the Cabinet present, namely Secretary Juno Baya, Chairman Francis Tolentino, Police Director General Alan Purisima, Senator Cynthia Villar, Representative Mel Sanes Sarmiento, Representative Rufus Rodriguez, Governor Umali, President of the Union of Local Authorities of the Philippines, Commissioner Francisco Duque, Vice Chief of Staff Lieutenant General Alan Lugan, the Major Service Commanders, Rear Admiral Rodolfo Isorena, Jail Chief Superintendent Johnny Mamaril, Fire Chief Superintendent Carlito Romero, awardees of the 112th Police Service Anniversary, officers and employees of the Philippine National Police, former chiefs of the Philippine National Police, foreign police attaches present, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang umaga po muli sa inyo lahat. Nito lamang pong nakaraang SONA, kinilala at sinaluduhan natin sa harap ng sambayanan ang ilan sa magigiting na miyembro ng ating kapulisan. Tumatak sa Pilipino ang mga pangalang PO3 Edlin Arbo, PO3 Felipe Moncatar at PO2 Dondon Sultan dahil sa ipinamala silang tapang, katapatan at dedikasyon sa serbisyo. Di man nila hinangad ang pagkilala, ipinakita natin ang halaga at bunga ng pagsusumikap at laging pagpanig sa tama. Ang mga tulad nilang lingkod bayan ang kumatawan sa tumataas na kumpiyansa at pag-asa ng pamahalaan at ng sambayanan sa hanay ng ating kapulisan. Sa umaga pong ito, nagtitipon tayo upang ipagbunyi ang dakilang serbisyo ng ating mga pulis sa bandila at sa Pilipino at ang pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa lipunan at ang pagsisiguro sa kaligtasan ng ating mamamayan. Kasabay nito, muli nating inaangat mula sa hanay na ito ang mga natatanging hukbo at individual na naging bukal ng inspirasyon at huwarang serbisyo sa kanilang kapwa Pilipino. Sa kampanya kontra terorismo, tunay pong kahanga-hanga ang ipinamalas na kakayahan at kahandaan sa serbisyo ng Police Regional Office 9 mula sa Zamboanga City. Sa isang enkwentro, natugis ng kanilang grupo ang 5 miyembro ng Abu Sayyaf, kasabay ng pagligtas sa nakidnap na Chinese national na si Yuan Kailin. At hindi lamang po nila naisalba ang buhay ng biktima, nasabat din nila ang ilang armas, kagamitan at dokumento mula sa grupong ito. Marahil narinig na rin ninyo ang makasaysayang tagumpay ng Regional Special Operations Task Group Lanao del Sur nitong eleksyon. Masaklap nga po na dahil sa talamak na dayan at kapabayaan, para bang tanggap na ng ilan ang failure of election sa Lanao del Sur kada halalan. Nawakasan na po natin ito dahil sa masingsing pagtutok sa seguridad ng ating RSOTG, kasama na ang pakikiisa ng taong bayan, naging malinis at mapayapa ang unang pagsabay ng pambansa sa regional na halalan sa ARM. Saludo din po tayo sa ipinakitang gilas at integridad ni PO2 Webster Odulio Liwag mula sa Malolo City Police Station. Bahagi siya ng grupong nagbigay daan sa pag-aresto kay Ryan Dominguez ng Dominguez Carnapping Group noong Mayo ng 2012. Kasabay ng operasyon, nakumpiska rin nila ang ilang baril at granada, shabu at 3 kotseng na karnap. Hindi rin sila nadaan sa suhol. Tahasan nilang tinanggihan ang 3 milyong piso na sinubok ipalit sa pagpalaya sa mga sospek. Para sa mga pulis na katulad ni PO2 Liwag, talagang hindi matutumbasan ng kinang ng salapi ang dangal na nakakabit na tsapa sa kanilang dibdib. Idadagdag ko na rin po, ang magandang balita inuulat sa atin. Nitong linggo lang sa isang operasyon, nasabat ng ating Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Force sa Subic ang nasa 432 na kilo ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit kumulang 2 bilyong piso. Naaresto din po ang ilang sangkot. Isa na naman po itong halimbawa sa epektibong pagpapatupad ng batas at sa masusing pakikipagtulungan ng ating kapulisan sa mga ahensya ng ating pamahalaan. Sa lahat ng ating mga pinarangalan sa araw na ito, kasama na ang libo-libo nating pulis na tapat sa serbisyo, saludo ang sambayan ng Pilipino sa inyo. Kayo ang patunay na hindi maubusan ng mabuting halimbawa ang ating uniformadong hanay. Maraming salamat sa pag-ambag sa tinatamasa nating pagbabago. Ang serbisyong hatid ng mga tulad ninyo ang patuloy na nagtutulak sa ating pamahalaan
upang mamuhunan sa ating kapulisan. Ngayong napipinto na natin makamit ang 1-to-1 police-to-pistol ratio bago matapos ang taon, mabubura na sa bokularyo ng Pilipino ang terminong pulis patola. Sa kasalukuyan, nasa 37,578 units na ng Glock 17 9mm pistol ang nai-deliver mula sa kabuuang 74,879 units para sa PNP. Bulto-bulto pang ihahatid ang natitirang baril sa mga darating na buwan hanggang sa maisara natin ang ating kakulangan sa larangang ito. Bahagi naman ng ating PNP Operational Transformation Plan ang pagpapatag sa puwersa ng ating uniformadong hanay. Sa naitala po kasing 146,085 nating pulis nitong Abril, nasa 30,000 ang may trabahong administratibo. Malayo po ito sa target nating magkaroon ng 1:500 ratio para sa actual field personnel to population ratio. Ang ating solusyon, kumuha ng 30,000 non-uniform personnel sa susunod na 2 taon. Ang resulta, bukod sa mga lilikhang bagong trabaho, ay mas maraming pulis na imbis na humaharap lamang sa computer o lamesa, ay haharap ng muli sa tao at tatanod sa kalsada. Kung umaasa po ang mamayan sa mabuting serbisyo mula sa ating mga pulis, di po ba't makatarungan lamang, natutukan naman ng Estado ang kanilang kapakanan. Tuloy-tuloy po ang mga inisyatiba natin pabahay na ipamahagi na natin sa Phase 1 ang 21,800 housing units para sa uniformadong hanay. 10,900 nito ang naihandog natin sa mga kasapi ng PNP. Sa Phase 2 naman, 26,050 units na ang ating natapos mula sa target ng 31,200 ngayong taon. At ang pagkaintindi ko itong buwan na ito, dapat matapos yung target na yan. 14,000 po. 40 naman sa makakatanggap nito ang muli sa hanay ng ating kapulisan. Sa tuwid na daan, hindi na maaaring maitsapwera ang kapulisan. Habang pinapanatili niyong mapayapat ligtas ang ating lipunan, titiyakin din ng gobyernong nasa mabuting kamay ang inyong pamilya at kinabukasan. Talaga naman po, hindi natin hinahayaang madiskaril ang mga inisyatibang ipinunla ni Jesse Robredo at walang ibang nagdidirig nito kundi ang dedikasyon ni DILG Secretary Mar Rojas para tutukan ang kapakanan at pangangailangan ng kapulisan. Kahit gaano karami po ang inaatas natin sa kay Mar, alam kong kapag kay Mar ako bumaling, siguradong may mabuting resulta. Iyan po ang ating mabutihing kalihim. Hindi reklamo o negativismo, kundi palaging may solusyon sa mga problemang ipinapatong natin sa kanyang mesa. Kaya nga po, siya na rin ang nagiging punong abala sa masigasig nating kampanya upang linisin ang hanay ng kapulisan. Sigurado po akong kinakabahan na ngayon ang mga pilit tumudungis sa dangal ng pulis. Sila ang mga imbis na maging alagad ng batas ay tila nagiging kampon panandahas. Mulat po tayo sa katotohanan ng mayroon pa rin mga skalawag na kailangang purgahin mula sa inyong hanay. Di ko nga po maiwasang isipin, bakit nga ba nagsusulputan ito mga kasong mismo mga pulis pa ang sangkot? Tuloy, ang kakagawan lang ng ilan para bang pinagbabayaran ng buong institusyon. Excuse me. Kaya po ngayong magkakasama tayo, ito ang hiling at hamon ko sa inyo. Magtulungan tayo sa pag-aangat ng dangal at kalidad ng serbisyo ng PNP. Tuldukan na natin ang kalakaran ng pagkakanya-kanya. Panahon na ng pakikilahok upang iangat ang isa't isa. Kasama ninyo ako at ang buong pambansang liderato sa pagtutulak ng pagbabago. Isipin po natin, hindi ba't kung ang bawat isa nilalampasan ang inaasahang serbisyo ng taong bayan, magagawa natin ang paglilingkod na mas ganap at mas tama. Ang pagpapatupad ng batas ng mariin at patas. Ang pag-aalalay sa serbisyo na higit na sagisag o sigasig at oras. Ang pagkapit sa sinumpang tungkulin sa bawat sandali ng katungkulan kung ang lahat ay sama-sama sa pag-akbang pihadong malayo ang mararating. Di lang ng hukbo ng kapulisan, kundi ng buong bayan. Maliwanag po ang hinaharap natin sa tuwid na daan. Katuwang ang hanay ng kapulisang pinatatag ng husay, disiplina at dangal. Abot kamay na natin ang isang lipunang malaya sa agam-agam at pag-aalinlangan.
Isang bansa nating ihakbang pasulong ang inaasam nating Pilipinas na bukal ng tagumpay at kaunlaran. Mabuhay po ang hanay ng ating kapulisan. Bago po ako magtapos, kanina po ay binanggit ng ating hepe na meron kayo sa first tranche na 2 billion pesos na pondong dagdag. Sabi ko, Mar, parang maliit yata yung 2 billion. Ang tanda kong na-approve hindi ganun. Kasi pinalala po sa akin, first tranche lang po yun. Dahil ang kabuuan po niyan ay mahigit 9 billion. No? Yung shortcut po, 10 punta yan dito sa move, shoot, and communicate o yung pag-increase ng inyong abilidad. Kakalingahin kayo ng Estado, madali mangampanya para dagdag ang pagkalinga kung talaga naman tuwan-tuwa sa inyo ang lipunan. Iisa lang po ang susi para magtagumpay tayo sa ating naharap na mga suliranin at problema. Kung kasangga natin ang taong bayan, wala pong tatalo sa atin. Kaya po, pag-isipan natin, kada araw na tayo alalabas sa ating tahanan, magtatrabaho para sa taong bayan ito, kasama ang taong bayan, at sila nga ang susi ng ating tagumpay. Magandang araw po. Maraming salamat sa inyo. Thank you very much, Mr. President. Ladies and gentlemen, His Excellency Benigno S. Aquino III, President, Republic of the Philippines.